Kaya alam nyo, within, pag-apat ng first week of January, natapos ko lahat ng trainings ko, pinaran ko na yung business ko. Nung pinaran ko yung business ko, boom! Panis! Pumasok agad ako sa top 500, o diba? Ang bait talaga ni God, ang bait ni God. Yung work hard nyo po, sabayan nyo ng dasal. Be specific talaga sa lahat ng mga prayer request nyo. Atin po kayo ng ano natin, promoting divine hour every Sunday. Lahat po doon pwede nyo ilabas ang mga prayer request ninyo. Tapos specific lang talaga kayo sa prayer. Ibibigay lahat ni God. That's all. Ayun. So, ngayon, bago ako umupo, mayroon din po akong ipapakilala sa inyo. Wow, grabe! Kaya sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kasi eto na siya, eto na siya, eto na siya! Sino yan? Sino yan? Grabe! Ang akala mo ba na Oo. hindi ako gumagamit ng Bible before? Oo. Kasi hindi ko pa talaga tested. Oo. Pero nung ginamit ko na siya, kahit wala akong pera, sa kanya talaga ako nagpaparasyon. Kasi, alam mo ba yun? Sino pala dito? Erasyon. Oo, may rasyon dito. Ay, grabe. Hindi talaga nasusukat sa laki, sa liit, or sa ano pa man. Small but terrible talaga ang labanan dito. At saka, dito rin po siya, anong ba? Hindi ko basta yun ang sasabi ko talaga sa kanya. Sobrang galing niya. Actually, baguhan lang din siya sa business, pero tanungin na lang natin kung ano ang ginawa niya, bakit ganun ang kinikita niya sa loob ng isang buwan. Sobrang galing niya talaga. Best seller talaga siya ng ating product. So, ipapakilala ko na sa inyo ang ating napagsipag. Napakagaling na negosyante ng JC Product. From Team Region. Miss Chana! Galing, 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 galing. Ayan. Nag-record ako din sa ano. Sa interview sa akin ni ma'am. Thank you so much niya. So, magandang umaga sa inyong lahat po. Morning! Morning! Morning, morning! Guys. So, unang-una, nagpapasalamat ako kay God na binigyan tayo ng magandang panahon, ng time para mag-gather tayo ulit. So, I'm hoping po ako na hindi lang to yung isang beses na mangyayari, ito yung simula at magtutuloy-tuloy po sa ating team ko. Yes! Po natin to, yung Team Hong Kong. Okay. And then, syempre, pinapasalamatan ko yung founder natin, yung nanay natin si Coach Dayan, and at the same time, ang director natin si Coach Charles Tan, na andyan sila lagi sa atin. Although napaka-busy nila, talagang naglalaan sila ng oras. Lalo na sa akin, si Coach Dayan, laging nagme-message, sobrang-sobra sabi akong thank you sa kanya po. Na sabi ko nga, lagi niya ako minomotivate. Siguro pala na pag nararamdaman niya, nadadown ako. And then, syempre sa mga boss natin, kay Boss Jonathan So and Sir Makadito Makadangdang, thank you so much, sir, sa mga boss natin, nagbigay ng oportunidad sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa. Pabuhay yung pag-asa natin na hindi lang tayo habang buhay OFW. Na soon, sana yung mga pagmumukha natin, sabi ni Coach Dayan, hindi na makikita sa Hong Kong, kundi sa Pilipinas na tayo po. And then, syempre, ang aking tatay, ang tatay ng Team Legion, Sir Aris. Wow! Sino yan? Andito siya! Nandiyan po yung Zoom meeting, na nandyan lagi sa akin no matter what. Sabi ko nga sobra, napaka-dedicated yung ng coach ko. And I'm so blessed na naging part ako ng Team Legions. Bakit nandito ako sa harapan niyo nagsisalita, produkto niya ako. Siya yung isa sa mga nag-molde sa akin para maging magtuloy-tuloy ako dito sa negosyo nating ito. So, yun po. And then, syempre, sa inyo po, salamat din. Sa mga, syempre, mas na-expand yung horizon ko sa business nating ito. Lalo nung nag-attend po ako ng kick-off. Sobrang akong pasalamat po nun. Yay! Yung masasabi ko po doon regarding sa kick-off, actually, umiyak talaga ako noon eh. Yung nagdi-demo ng Sketch Ethel, nilapitan ako ni Coach D tsaka ni Coach Charles. Na yun nga,
Sabi niya sa akin, "Ma'am Chona, kailan ka ba magfo-for good?" Kasi siyempre uwing-uwi na 'to, eh. Although baguhan po ako dito sa Hong Kong, first timer po ako mag-abroad and magdadalawang taon pa lang ako this coming June. Pero sabi ko nga, hindi hindi biro yung pagiging OFW. Lalo naman alam naman natin yung mga amo natin, hindi natin maano yung ugali nila. And in my experience, dumating kami sa punto na nagkaroon kami ng pinapulis ko talaga yung amo ko. Hala. Oo, dumating yun last year, it was October. Nagtalo kaming dalawa around 11 PM. Dun, dumating kami sa punto talagang tumawag ako ng pulis kasi gusto ko ng bumaba. Sabi ko, "Kung hindi ka satisfied sa trabaho ko, then bababa ako." Sabi ko, "Willing akong umuwi sa Pilipinas kaysa mag-stay ako dito, na-stress ako sa'yo lagi. Na lagi mo akong hinahanapan ng ganito, ganyan, ginagawa ko naman yung lahat." Anyway naman talaga kahit anong gawin natin hindi nila tayo a-appreciate talaga. Kasi laging iniisip sa'tin, binabayaran tayo, mahal yung binabayad nila sa'tin, 'di ba? Kaya yun. Kaya isa yun sa mga deepest why ko na ayokong tumagal dito sa Hong Kong. Na yun nga laging sinasabi ko, ang ganda ng lugar ng Hong Kong. Pero yung ganda ng Hong Kong, as in pangit na ugali ng mga Grabe. hindi ko naman po nilalahat, di ba? Hindi ko naman nilalahat yun eh. Pero yun talaga, siguro sa experience ko din, kasi napakabruhan ng amo ko. Hindi natin English yan baka kayo maano. Pero yun talaga yung pinakaano ko, ayokong tumagal dito. Then siyempre, mas masaya nandun pa rin tayo sa Pilipinas. Saka siyempre paano tayo makakauwi? Siyempre ito yung negosyo. Ito yung nag-open sa atin ng pag-asa na hindi tayo tuluyang malulugmok sa pagiging isang OFW. Pero siyempre po sa mga BPs natin na nandito na po na matagal na, sobra po akong hanga sa inyo. Pero alam ko na marami yung naubos nating oras, na malayo tayo sa pamilya natin. Even though ako po dalaga pa ako, wala pa akong pero breadwinner po kasi ako eh. Ako po yung nagpo-provide sa pamilya ko. So, katulad din ng alam ko, katulad din niyo, isa din po ako sa nag-struggle sa financial. Kahit po dalaga pa ako, laging butas po yung bulsa ko. Sa dami po kong obligasyon. Kahit maliit lang po ako, grabe. Bilang isang breadwinner, ang hirap. Yung obligasyon ko po mataas din po sa akin. Yun. So, yun yung ano ko, magtuloy-tuloy tayo dito. Dapat i-commit talaga natin. Isipin natin yung deepest why natin, why we started here in business, and kung paano tayo nagsimula. And dapat, hindi lang sa una natin yung consistent one tayo, ganito lang, tapos pag manghihina na naman tayo. No matter what, may kita man tayo po sa wala, magtuloy-tuloy po tayo. Kasi soon po, makikita din natin yung pinaka-formula natin. Or anyway, wala naman exact formula po sa pagiging isang successful. Kasi talagang nandun lang talaga yung pananalig natin. And at the same time po, dapat lagi nating ihingi kay God. Put center natin talaga si God kung ano man yung mga gagawin natin desisyon. Yun ang pinaka-kwan ko din po. Then, sa totoo lang, anyway, wala pa ako masyadong resulta. Pero sabi ko nga, soon, magkakaresulta din. Basta talaga Yes! natin na yung look forward natin, syempre hindi na po natin ilalayo. Yung nanay natin, si Coach Dayan, yung mga coaches natin, na yung kung ano sila ngayon, yun ang magiging future po natin. Yun yung natin po eh. Yes. So, sana hindi lang tayo, dapat tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po tayong titigil. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kahit minsan wala po tayong kita, pero darating makukuha po natin yan. Uuwi tayo sa Pilipinas, hindi na tayo dito sa dito sa Hong Kong na sobrang hirap ng buhay. So, yun lang pong masasabi ko sa inyo. Alam ko mahaba na yun. And then, salamat pala sa mga nag-support po sa sa JC Prada. So, kaya natin, kaya, di ba, maganda. Kaya natin i-compare yung ng Hong Kong. Na akala ko nga nung una po, hindi magbukan yung natin yung mga products dito. Hindi lang product. Parang yun ang magiging start ng para makuha natin yung di ba? So, tuloy-tuloy lang po tayo po. Salamat po.
May bago ako matapos sa pagsasalita, meron pong isa pang magbibigay ng inspirasyon sa atin. Alam Sino ko yan? Sino yan? sino yun. So, itong taong to, architect by profession. Wow. Although, hindi pa siya nagtatagal dito sa negosyong to, pero alam ko, dahil sa dedikasyon niya, sabi ko nga, grabe, thank you. Siya yung nauna pa dito ngayong araw. Yes, thank you. Thank you sa sobrang effort. Alam ko malaki yung magiging tulong nito sa team natin sa Hong Kong para mas magtuloy-tuloy po tayo dito at dumami tayo at soon makakapag-for good tayo po. So hindi ko na patagalan and para alam ko na kanina pa to gusto mag-share. So, palakpakan po natin ang napakapogang nag-iisa, ang flower na ngayon natin ng grupo, Sir Sir po. Lovely. Ito, maganda. Pinaka-pogi sa ating lahat. Kaya nga, may rayuan. Hello, hello. Sir, ganun ka. Pag ganun. Yan, tinuturuan tuloy ako na mas bata sa akin. Guide ka lang po. Goods. Ayo, ulitin ko, magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga nakikinig at sa mga hindi. Ay, po. Bali, introduce ko lang sarili ko. Ako nga pala si Admin. Sebastian, pero tawag sa akin dito si Baste. Pero sa opisina, since na medyo professional ang dating, Seb. May profession nga pala, ulitin ko. I'm an architect and almost 18 years na dito sa Hong Kong. Yeah. Ah, Actually, share ko lang konti lang i-share ko sa inyo. hindi pwede. Gusto namin ng madami. 5 minutes lang. Okay na yun, di ba? Ngayon, yung alamin ko kung, i-share ko sa inyo kung bakit ako sumali dito sa company na ito. Actually, I came across na ito sa Facebook, di ba? Lahat naman siguro tayo, di ba? Yes, tama. Facebook, syempre di natin kilala yung, yung naka-invite sa atin, di ba? Hindi natin kilala, tapos nag-introduce ng business. Hindi natin alam kung totoo nga ba o scam. Yes. Sino ba ngayon ang di magdududa, di ba? Sa dami ng scammer na Pilipino sa Pilipinas. Grabe. Ako sa Pinas. Oo. Actually, kahit saan naman, di ba? Ngayon, ang masasabi ko lang, actually ako naghanap na talaga ako ng business since may konting puhunan. Tapos, yun nga na came across yung coach natin, Driven Team. At saka, lalo na yung Lions. Dalawa lang kami. Lions 3. Mali pala ako, 4 na kami. Pwede din mas. Papasalamat niya pala ako muna kay Coach Cristel, kay Coach Meng, at saka kay Coach Errol. Sila yung tumutulong sa amin para may courage at the same time magkaroon ng result dito sa business natin. Now, ako naman, since obviously, di ba, since na professional kami dito, di ba, pagdating sa kita naman, mas ahead kami, di ba? So, alam ko na hindi ako makaka-relate sa struggles ninyo, especially financial, kasi kami, medyo stable na kami, 18 years ba naman, di ba? So, ang sa akin is, bakit ko nga ba ito pinasok? Dapat, ang iniisip ko nung dapat, bago ka mag-for good sa Pilipinas, sustainable ka, di ba? Yung self-sustaining tayo, na hindi na tayo umasa sa pamilya natin pag nag-for good tayo, di ba? May sarili tayong diskarte. Of course, may family ako, may anak ako, na someday, somehow, hindi na umasa din sa kanila pag matanda na tayo. Dapat, yun ang kulang sa ating mga Pilipino. Di ba? Yung parang nag-invest ka sa family mo, di ba? Para gastusan sila para may balik sa'yo. Pero hindi dapat ganun. Tama? Hindi dapat ganun. Dapat
may sarili tayo diskarte dahil hindi tayo aasa sa kanila. Balang araw pag puti na ang buhok natin at walking drugstore na tayo. Walking drugstore, alam mo yan, di ba? Ang dami, daming sakit. Ate, papango. I think yun lang ang pinahuhugutan ko, yung maging self-sustaining tayo sa Pilipinas kasi hindi na tayo bumabata. Di ba? Matanda tayo habang nagkakaedad, obviously, maraming na nararamdaman. Pag tayo ko nga kanina, medyo bakit na kagad yung bewang ko, ano ba to? Sabi ko, kailangan ng barley siguro. Party! Sa party! Yung takeaway ko lang doon sa, um, kila Coach Dayan, at saka kay Coach Charles, at saka doon kay Geraldine ba yun? Yung hindi, ibang team yun, di ba? Grabe yun, di ba? Hindi nyo na naalala nyo. Papaalala ko sa inyo yung pinagugutan niya rin tungkol sa mother niya. Ako kasi, ano rin ako kumbaga, mama's boy din kasi ako yung mother ko. Kasi nung pumunta ako dito, medyo may edad na siya, hindi na siya yung ganun kalakas katulad ng dati. Gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay dahil sa family ko. Yung makahiga man lang sa sa kama na malambot, yun yung yung kasi hindi na ibigay ng tatay ko 'Di ba? Kasi hindi naman kami mahirap pero yung sa dami namin 8 kami pinag-aaral dati, 'di ba? Imagine, sipag ng tatay ko hardworking. Patay to. Ngayon, nagawa ko naman yun. Bago siya umanaw. So, yun lang yung yun lang yung at least para sa akin, kumbaga yung dream ko sa family ko, na na-fulfill ko naman. Kaya lang, since nakita ko tong business na to na malaki talaga ang potential. Kahit minsan hindi ka na mag-share sa product pa lang, dami nang pupunta sa'yo. Tama? Tama. I think that's it for me siguro. It's 5 minutes lang. Diba? At ngayon, papasalamat ako sa inyo sa pakikinig. Meron akong introduce sa inyo. Kilala niyo to. Yung magaling na facilitators kung bakit tayo nandito. You know? Siya rin siyang professional katulad ko dito. Ang napakaganda. Napakaganda. Yes! Imagine nyo, coach na siya. Grabe. Sino ba hindi makakilala sa kanya? Isang engineer. Kalasang tinuturo. Queen. Queen ba yan? Padilla. Yes! Ayan, salamat Sir Seb. Alam niyo po ba, kalaban ko yan, si Sir Seb. Oo, kasi nung nag-start ako sa bago kong kumpanya, meron kaming nilalabanan na project. Ang kalaban ko sina Sir Seb. Sino naman ang mag-aakalang dito pa kami magkikita, magkikilala? Oo nga, naging kakampi na yan. Pero, ayan, nagpapasalamat ako. Bago ako magsalita, sinong gustong mag-share? Kahit 2 minutes lang. May mga umiiwas ng tingin, may umiiwas ng tingin. Sinong gustong mag-share naman sa kanila ng takeaway? May nakangiti sa akin, no? Ito natin. Next ko, mama. Ayan, ito si Ma'am Juicy. JC. Oh. Bilis lang, ma'am. Take away. Ano po ang natutunan nyo noong kick-off? At ano ang naramdaman mo? Kinakabahan ako First time. Tingnan mo na! Paano yung kaba? Paano ka ba? Bakit gusto ko magkubara? Nag-iinis na yan. Ang init. Yung yung takeaway ko naman doon sa kick-off, sobrang sarap ng pakiramdam. Alam niyo yung ibang-iba sa pakiramdam na nasa harap niyo yung dating, nasa YouTube lang, o di ba? Nasa YouTube lang kasi lahat sila nakikita lahat Tapos, ando na sa personal na nahahawakan mo, nayayakap mo, tinatabi ka, sarap sa pakiramdam. Yung biglang, yung parang may
yung lift up talaga yung sarili ko na gustong-gusto ko talagang, dati pa gustong-gusto ko na talagang magkaroon ng negosyo at sobrang nagpapasalamat ako doon sa maraming sinabi ng mga coaches natin doon. Talagang kailangan natin ng talaga sipag. Sipag lang, tiyaga at tiyaga. Ito lang talagang kailangan nating lahat. Yun lang ang kailangan natin para mas matutunan pa ang negosyo with the help of course ng mga mentor natin. Ma'am Gina, salamat. Sobrang salamat Ma'am Gina saka kay Sir Vlad, yung mga BP ko na nasa taas ko na palaging andyan na nagpapaloob sa akin. Saka sa kanila Coach Diana, sobrang yung binibigay sa atin na tulong na lahat kayang gawin para mag-success tayong lahat. Yun ang pinaka-take off po talaga na gagawin yung lahat para sa ating lahat. Pero kailangan din natin kumilos. Kailangan natin kumilos talaga. Makinig lang po tayo sa mga coaches natin. Yun palaging sinasabi, parang binginan tayo nga natin doon, pero yun talaga ang kailangan natin para mag-succeed sa business na ito po. Thank you, Ma'am Queenie. Thank you. Ayan, ayan, ayan. Oh, sino pa nga habol? Ay, may tumingiti-ngiti sa likod, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, Ma'am Novi. Palakpakan naman natin si Ma'am Novi. Kanina pa yung ngiti niya, parang may balak eh. Ayan, Ma'am. Ano po ang naramdaman niyo? Ay, siya po si Beef Siomay. O, palakpakan naman si Beef Siomay. Ayan. Ayan, ma'am, konting sharing lang kung ano po yung naramdaman nyo, anong natutunan nyo no kick-off. And message nyo sa mga coaches po natin. Good morning po sa inyo lahat. First time ko po magsalita sa harap. Pero madandaan po ako sa totoo lang. Ang natutunan ko po nung kick-off, takuan po ako na-excited po ako talaga. At may experience po ako na dahil sa kick-off po, gabi, na-maximize ko po yung mga coaches noon. Na-late po ako umuwi ng gabi. 11 o'clock po ako nakauwi na ng gabi. Kasama ko po si Ma'am Queenie na kumain sa restaurant. So, nung umuwi po kami, 11:30 nung nakauwi po ako, sakto po yung train is nag-stop. Talaga po, sabi ko pa, sa coaches kay Coach Cristel, sabi ko, Coach, paano to? Mag-11:30 na, mag-12 na, nag-stop pa yung FTR. Matatanin ako nito. Sabi ko, patay. Meron ako kasama dalawa, si Ma'am Jenny, wala dito. Sabi niya, yung mukha mo, sabi sa akin, yung mukha mo wala, hindi na masaya. Sabi sa akin, malungkot na. Nag-iisip ka, no? Kung pinaterminate ka o hindi. Sabi sa akin. Sabi ko naman sa coach ko, Ma'am, malilito ako. Sabi ko, kasi may event po kami ngayon. So, sabi niya, galit ako. Sabi niya, sa akin, sa sinabi yung galit ako, so ang iniisip ko doon is termination, di ba? Ang mga dito is, alam mo na, konti pa lang, terminate agad. So, nung pagka-uwi ko, pagkabukas ko ng pintuan, sabi ko, hi ma'am, sabi ko sa amo ko, sabi niya, ma'am, sorry, I'm late. It's okay, nothing. Tumawa. Sabi ko, hi, thanks God. Sabi ko naman sa kay Coach Cristel, Coach, sabi ko, kung mateterminate man ako dito, it's okay lang. Kasi, may company naman tayo. Pagpal sa atin, sabi ko, wala po akong kita, o first time ko, sa totoo lang po, magma 1 month pa lang po ako ngayon. Oh, wow, grabe. Kaya nga, nung kick-off is 2 weeks pa lang ako. So, yeah. So, sabi ko, thanks God, at binigyan mo ako ng negosyong habang buhay na makakuan po sa pagbabago po sa aking buhay. Yun lang po. Thank you, ma'am. Sige, ako na yung huli kasi medyo nagugutom na yata kayo. Sige. Ayan. Ito, gusto ko itong marinig. Ito, talagang Ito. Sige. Mga 30 seconds lang.
Good morning po sa ating lahat. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon ngayon para magpasalamat sa kay Coach Dayan Tan at kay Ma'am Mariel Christy Curay. Siya po yung aking mga siya po yung aking nagga-guide sa akin. Sobrang nabuksan ulit kung ano po ba yung goal ko dito. Kasi sa totoo lang po, almost 1 year na ako. Dumaan po kasi ako sa maraming struggle sa buhay. Pero thanks God, kahit ano yung pinagdaanan ko, sa tulong ng Panginoon, kahit pa paano, ibig sabihin, napagtagumpayan kahit pa paano dun sa side na sobrang hirap. Pero sabi ko nga po, bakit ba ako pumasok sa business na to? Ano ba yung goal ko? So, yung una po, as in, meron akong konting result kasi napasama din po ako sa 500. Pero dahil ako po yung may pagkakamali or ako yung lumayo, parang ganun. Parang nawalan ako ng masyado ako nalugmok sa problema ko. Pero sabi ko, wala namang mangyayari kung doon tayo titingin sa side na doon tayo malulugmok. Pero bakit, 'di ba? Andito na tayo, bakit di natin trabahuhin? So, nung umattend ako last nung kick-off, sarang nabuksan ulit yung willingness ko sa negosyo natin. Although medyo may mga product din ako na kahit papaano as in lahat almost nabenta ko. Konti na lang po yung natitira sa Emerald account ko. So bakit di ko trabahuin, sabi ko? Hindi naman kasi, di ba nga sabi, hindi naman tayo habang buhay OFW. Mas masarap yung andito tayo sa negosyo, nakakasama natin yung pamilya natin. Kasi ako po hindi ko din pinangarap ng sobrang tagal na katulad ng iba dyan, nagkaapo na halos kalahati ng buhay nila nandito na nila nilaan. So ako po kasi yung pangarap ko, kaya din po ang dami ko talagang na-scam sa mga iba't ibang cryptocurrency, sa iba't ibang mga negosyo. Kasi po naghahanap talaga ako ng negosyo na darating yung time na gusto ko kasing makasama yung pamilya ko. Kasi sobrang daming oras or panahon na nasayang na hindi ko sila kasama, papalaki sila. So sabi ko, ito na yung ulit yung way para kahit papano, unti-unti akong bumangon. Kasi masarap yung mabuhay tayo or lumalakad yung panahon natin na makasama, makapiling natin yung mga anak natin, di po ba? Kayo po ba, nangangarap din kayo na araw-araw pagising nyo kasama nyo sila? Di ba kahit tayo nangangarap ng man na gano'n? So, sobrang thankful ulit kasi sabi nga ni Coach Mariel, Coach Dayan, ilapit ko yung sarili ko. Kaya sobrang thank you sa kanila kasi nabuksan ulit yung willingness ko para magbalik ulit dito sa negosyo natin. Kasi 'di ba, ang laki talaga ng potential kasi doon sa kahit papaano, meron na akong konti, may kinita kahit papaano na ako. Kaya so sa mga katulad ko na wag po tayong mawawalan ng pag-asa, ma'am. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa kasi malay natin ito na yung pala yung hinahantay natin na solusyon, 'di ba? Kasi 'di ba nag-scroll tayo sa Facebook natin. Ito yung parang 'di ba ginawa ni God na way para kahit paano magbago yung pananaw natin, yung buhay natin na dumaan sa maraming hirap. Ito yung kasi wala 'di ba sabi nga ni coach, walang yumaman na empleyado ka. Kasi 'di ba pag empleyado ka, yung fix yung income mo. Pero dahil sa negosyo, pwede kang yumaman. Pwedeng magbago yung buhay mo. Pero yung kailangan lang nating baguhin sa sarili natin, yung mindset natin. Tama. Natin na bago yung mindset natin, asahan natin kahit nandyan na sa harapan natin, hindi magbabago yung buhay natin. Kasi tayo pa rin yung kikilos. Tayo pa rin yung gagawa ng kapalaran natin, hindi yung ibang tao. Although andyan yung mga coach natin para mas higit tayong matulungan. Pero baguhin po natin yung mindset natin gaya ko. Kasi sabi ko na sa sarili ko kasi isa rin ako sa medyo yung mindset is kaya dapat i-adapt natin kung ano yung nararapat. Kung ano yung mas makakaganda, kaya makinig po tayo palagi sa mga coach natin dahil sila yung magiging way or sila yung binigay ng Panginoon na way para kahit papano unti-unti na tayong makauwi sa pamilya natin soon, di ba? Makauwi na tayo at sama-sama na tayo doon na a-attend sa mga gawain ng JC sa company natin. Yun lang, maraming salamat sa pagkakataon, Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, sa yung thank you so much po. Ayan, oy, sige, ako na yung last.
Kasi medyo dumadami na tayo dito. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagdating ninyo dito talaga. Kasi nung huli, nag-try ako na mag-organize, walang nag-stay. Diba? Kami lang ni Coach Seb, Sir Seb noon. Ayun, Coach Seb. Oo nga. Kaya nga masaya ako na nandito kayo sa araw na to. So bakit nga ba ako sumali? So, kagaya ni Sir Seb, naghanap lang din, scroll lang. Pero bakit, at nakikita ko yung boss ko. Ayan. Andun kasi yung boss ko na nasa likod. Ayan. So, huwag nyo nang tignan. Kami din naman kayong lahat. Ayan. So, nag-scroll lang din ako kasi ayoko kasing magstay ng matagal. Oo, although, sige lang, okay lang na marinig ni Sir. Pero ayoko kasi mag-stay ng matagal dito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi lumaki ako walang tatay. Diba? Ako, 28 na yung 28 years na yung tatay ko dito sa Hong Kong. Mga once in 2 years ko lang siya nakikita. So, parang ang hirap, di ba? Bilang isang anak ng OFW, mahirap na lumaking walang tatay. Tapos bigla mo na lang siyang makikita para siyang stranger. Sabi nga nila, nung bata ako, daddy's girl ako, pero hindi ko siya maramdaman eh. Diba? Mahirap na nung every time na umuwi siya, kapag babalik na ng Hong Kong, umiyak ako nun. Pero habang tumatanda, parang namanhid na, nasanay na. Kaya ito ang gusto ko lang i-share sa inyo kung may mga anak na kayo, may mga anak na kayo malalaki na or bata pa, sa side ng, ako nang nagsasalita para sa mga anak nyo, mahirap. Kung nahihirapan kayo, mas nahihirapan sila na walang mga magulang. And bakit ako nandito sa Hong Kong? And sa, na biktima ng pandemic, nung graduate ako, pandemic. So, walang trabaho, nakipagsapalaran dito. Doon ko lang nakasama ng matagal yung tatay ko. So, parang hindi ko siya kilala. So, parang, eto ngayon, magpo-for good na siya. This month. So, parang, alam niyo, akala ko manhid na ako, parang may sepangs talaga. No, may sepangs, parang nasanay ako. Doon ko lang pinakita ko kina Coach D nung last day na ng kick-off. Sabi ko, nung nag-dinner tayo mag-Novi, di ba ka-table ko sina Coach D, umiiyak ako habang kumakain kami, hindi matigil yung iyak ko. Ito pala yung epekto na laging naiiwan sa Pilipinas. Alam mo, may sepangs na kapag may umaalis, yun yung mahirap eh. Yung maiwan. Kaya parang, dito ko pa lang siya nararamdaman. So, kung sa mga anak ninyo, hindi nila nasasabi sa inyo, sa mga parents nyo, hindi nila nasasabi nyo, pero ito yung nararamdaman nila. Diba? So, magandang opportunity ito sa take-off na binigyan tayo ng opportunity na makauwi, na kumita kahit na habang kasama natin pamilya natin sa Pilipinas. Diba? Para hindi tayo magtagal dito. Sasabi ko din kina Coach D, ayoko magkapamilya na andito din ako sa Hong Kong. Na lumaki yung mga anak ko na hindi ako kilala. Diba? Ayan, nakatingin na ang aking boss. Ayan, thank you. Ang happy ng mata ko. Ayan. Kaya sabi ni Coach Charles, iyak na. Nakatingin. Oo nga. Sabi ni Coach Charles, wag ka nang umiyak. Kasi alam na nilang iyakin pala ako. Alam nyo, masayahin talaga akong tao, pero naniniwala ba kayo kung sino pa yung masayahin, sino pa yung iyakin, di ba? Alam nyo na, iyakin ako. And ito naman may pinanghuhugutan. Alam nararamdaman nyo, di ba? Namimiss nyo din naman yung mga pamilya nyo sa Pilipinas. So, habang andito pa yung opportunity na ito, wag na nating bitawan pa. Okay? Ito, sabi nga nila, bata pa, wala yan sa edad eh. Kapag ang opportunity, dapat sunggaban nyo na. Diba? Kaya nga nandito tayo ngayon eh, kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, bigayan ng Panginoon. Lahat.
may purpose, tama? May purpose kung bakit ka na late, may purpose kung bakit ka nakaupo dyan, kung bakit ka nakikinig sa akin ngayon. Lahat to, babaunin natin to. Na in the future, magsisilbi din tayong inspirasyon. And sana sa next kickoff, kagaya na sabi ko kanina, nasa Pilipinas na tayo. Yes! Ayan. So, yun lang. So, sobrang thankful ako sa mga coaches natin. Ito ang isang bunga ng kick-off. Itong team natin dito sa Hong Kong. Kung wala yung kick-off, hindi na mapupush through to, di ba? Naniniwala kayo kung... So, nung huling dumating kasi sila last year, September, parang hindi siya na-push through yung December na year-end. Pero itong kick-off talaga, napaka-effective. Ramdam nyo naman, di ba? Na sana yung fire na naramdaman natin nung kick-off, patuloy lang natin siyang ano yun? Kahirap mag-Tagalog. Di ba, ma'am? Translate. Gatungan. Yan, gatungan, no? Sige, gatungan lang natin ang gatungan. Paano? Umattend tayo ng mga trainings. Kung may mga nararamdaman kayo, kausapin nyo yung mga coaches nyo. Kausapin nyo kami. Kausapin nyo yung mga VPs natin. Kaya nga tayo may sama-sama dito para makilala natin yung mga kakampi natin dito sa Hong Kong. Di ba? May reason din kung bakit tayo yellow. Para kahit nasa malayo, kitang-kita tayo. Di ba? Nasa dilim tayo ang liwanag. Diba? We are driven team. We are driven by faith, driven by pangarap, driven by whatever your reason, whatever, ba? Driven by your dreams. Diba? So sana sa next na pagsasama natin na makita ko ulit kayo at madagdagan pa tayo, di ba? And sana meron tayong ma-invite para lumaki ng lumaki ang ating team. Yes. Yun lang. And grab ko na rin itong opportunity na to. Ikaw na muna, ma'am. Ayan, habang nire-ready ni Ma'am Dayan yung ating Zoom. Kasi meron po tayong in-invite na ibang mga coaches para magsalita. So, sana magiging okay siya. So, muna si Coach Aris. Coach Aris. So, kasi gusto ko magbigay sila ng mga mensahe para sa atin kahit na nasa Pilipinas sila malayo sa atin. Makin naman natin na nandito sila nakasupport sa atin. So, ang una po namin tatawagin na magbibigay ng message para po sa atin. Para lalo po tayo na-inspired. Lalo po natin i-push yung business natin. Walang iba yung ating tatay ng ating bestseller. Wow! Ready na ba tayo, Ma'am Finley? Ayan na. Aris! Ayan! Hello, Hello. good morning. Dinig niyo ako? Okay na. Okay lang yan. Wait lang, sir. Okay na? Siguro mag-mute muna yung mga participants natin. Ako na lang po, coach. Ay, sir. Pamute muna yung Ayan, mga okay na, participants okay natin na, para coach. hindi mag-feedback. Coach Queenie, pamute muna ako ng mga participants. Ayan mga participants, coach. Natakpan mo. Hello! Pamute muna ako para hindi nagpe-feedback. Ay, nakamute. Sino Ayan. naka-join? Ako. Paka-mute. Ayan. Okay na po. Ayan. Kumusta? Grabe, ang dami nyo Ayan, ang galing. Yes. Oo, kanina pa ako naka-join Hindi ko lang alam kung naka-join ako ng medyo late. Late na rin. Nagising na kanina. Pero, ayan. So, thank you so much. Of course, I would like to congratulate everyone na unang-una nakapunta kayo. And then, syempre, yung mga organizers natin, sina Coach Queenie, si Ma'am Chona, and the rest of the team na nag-organize po nito. Maraming salamat. And of course, hindi naman mangyayari lahat-lahat ng ito kung hindi yung super initiative ni na Coach Dayan.
yung Coach Charles, and of course yung kasama nilang mga coaches nung pumunta sila dyan sa Hong Kong nung kick-off. And of course, syempre, pasalamat din tayo sa may-ari ng company dahil ito talaga yung nagbuklod sa atin kung bakit meron tayong magandang opportunity ngayon, di ba? So, ayun. So, ngayon guys, natutuwa ako at nakita ko yung progression ng Team Hong Kong, di ba? So, grabe. It was just recently nung in-announce ni na Coach Dayan yung tinatawag natin na Driven Team International. O, kasi kasama tayo doon sa branding ng Driven Team International. Pero ito na yung manifestation. Ito yung manifestation. Driven Team Hong Kong is a manifestation kung ano yung naumpisahan na pag-isipan ng mga Driven Team leaders ninyo a few months back. Oo. So, actually, yung suot yung shirt, yan yung, it's a beginning of Driven Team International. Kaya ako nakikiselebrate din ako sa inyo. In fact, nung nag-kick off, sinuot ko rin yung shirt ko. Para kahit wala ako dyan, physically, in spirit, nandyan ako. Kasama ko kayo para at least celebrate yung ating kick off. So guys, congratulations, you have gone a long way. Although medyo matagal for us to organize ito, di ba? It's been a few weeks now, I think mga isang buwan na yata. Pero at least nangyari pa rin, di ba? And I do commend yung lahat ng nakapag-contribute dito sa para magtuloy-tuloy ito. Now, Kuya May, bakit ko ba pinagdidiinan itong pag-organize? Kasi guys, napakahirap mag-organize sa totoo lang. Lalong-lalo na you are on your own dyan sa Hong Kong. Of course, meron kayong work, di ba? Magpunta nga ng Zoom di ba? Nahihirapan tayo. So, dito pa nag-organize tayo, physically nandyan kayo. And it's really, really a good palatandaan or omen. Or tama ba yung word na yon? Basta it's a good sign na tayo ay talagang seryoso na makamit yung ating mga pangarap. Kasi yun lang naman talaga yung aside from dun sa nandiyan na yung company, nandiyan na sina Coach Dayan. Pero what brings us together as one is yung mga pangarap talaga natin. At yun yung dapat na panghawakan natin. Diba? I myself had my fair experience of being an OFW. Not necessarily nagstay ako ng matagal. Kagaya ninyo, years yung pinag-uusapan. Pero ako kasi I've been traveling a lot dun sa previous work ko. And alam ko yung pakiramdam ng pagiging OFW. Malayo sa pamilya. Kasi yung pinakamatagal na stay ko siguro sa ibang bansa is siguro mga 2 months, 1 month. Although most of my trips are very short one. Pero, di ba, ano yung napakahirap pag tayo umaalis? Di ba yung pagbibihes? Yung pag-e-empake? Alala nyo, pag mag-e-empake kayo, natutulog pa ba kayo pag nag-e-empake kayo? Hindi na, di ba? So, sobrang stressful. So, halos every 2 months umaalis ako dati and yun yung laging stress ko. Although it's a short one, pero siguro yung mga first few trips ko sa ibang bansa, enjoyable. Di ba? Nakakapunta ka. Tapos later on, hindi na siya enjoyable dahil sobrang stress na. Every 2 months na i-stress ako. And lalo na kung may mga long trips talaga ako, yung mga nagtatagal ng mga 2 months. Kahit saan man dito, sa Europe man yan, sa ibang sa USA or dito sa Asia. So, kumbaga I have my fair share of traveling din na kagaya ninyo nawawalay sa family. Kaya kahit na maganda na yung work natin, we always aim for what is better for our family, para sa atin, para lagi tayong masaya, di ba? And yun yung kailangan ninyong panghawakan. Ano yung deepest why natin, kung bakit tayo nag-umpisa dito sa business natin in the first place, no? Doon at doon tayo babalik. Okay? Kasi yun yung present na pinanghawakan natin. Huwag nyo nang problemahin kung ano yung nangyari kahapon. Ang dapat na tinitingnan natin is ano yung pwede nating magawa para may contribute dito sa negosyo natin, di ba? So ano yung mga money generating activities or ano yung mga nakakapag-contribute dito sa ating negosyo towards building yung confidence natin para gawin yung negosyo or para kumita tayo ng pera, di ba? So this is one of them. Wag yung sayangin itong pagkakataon na to. Okay, keep the ball rolling and
So tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Nandyan kayo as one dyan sa Hong Kong para to support each other. Okay, and take advantage nyo yan. Okay, it's not just a Sunday event. Yun yung maganda dyan sa Hong Kong kasi meron talagang Sunday. At yun, piliin nyo lang talaga. You have to create your own environment kung ano yung makakapag-contribute para sa'yo. And tong environment na to, tong Sunday event na to, it may be sa Zoom, it may be physically na magkikita-kita kayo. Lahat yan ay dapat panghawakan nyo. Okay, so tuloy-tuloy nyo lang yan. And again, once again, congratulations sa everyone. So dun lang muna ako mag-focus kung paano nag-organize kasi marami pang mga head coaches dito na gustong magsalita. Okay, congratulate kayo dun sa milestone. This is a big milestone para sa Team Hong Kong and dun sa Driven Team International na na-visualize lang ni na Coach Dayan, Coach Charles, lahat ng mga head coaches nyo a few months back. Ito na yung manifestation nun. So congratulations guys and enjoy the rest of the day. Thank you, Coach. Thank you. Thank you po. Ayan, sobrang... Ayan. Kasapin ko si Coach. Thank you, Coach! Guys. Thank you then. Coach. Ang isang sunod po natin, ibibigay lang yung sari para sa atin para ma-inspire po lalo tayo. Kaya ito lang naman po yung tao mag-push sa akin. Mag-motivate, lahat siya yung nag-ano sa akin. So, ipapakilala ko na sa inyo ang napaka-supportive, napaka-humble, at of course, napaka-sexy at maganda kong coach. Walang iba kung busy. Coach Jessica Domingo. Ay, grabe. Hello. Sino yun? Grabe yan, sexy yan. Thank you. Grabe naman yan. Naiya naman ako dyan sa mga nasa by the beach dyan, no? So, By the beach. magandang tanghali sa inyong lahat. Team Hong Kong, grabe. DT Hong Kong. Di ba? Kung nandyan lang kami, di ba? Makikigulo kami dyan. Okay? Pero syempre, Kailan? ay, kailan ba yun? Di ba? Hintayin nyo na lang. Okay. Syempre, there are, di ba sabi nga, merong time for everything. So, nakuha nila chance, no? Nagkaroon na kayo ng chance na makasama sila Coach Dayan. Uulit yan. Okay? And definitely, no? We will be there and parami, no? Parami ng parami. Yung makikita at makakasalamuha nyo dyan sa Hong Kong. Hintay lang kayo. Okay? No? So, ang gusto ko lang sabihin sa lahat is, grabe. No? Kinikilabutan ako sa future. No? Sa future ng, ay ano to? Ano nangyari? Sino nag-share screen? May nag-share screen po. Ayan, okay na. So, yun no, yung sabi ko nga, nakakakilabot. Yung vision. No, yung makita mo na ngayon, ilan kayo dyan? Ilan kayo dyan ngayon? Dami oh. So, nasa more than 10, right? Okay. Mga 20 Ngayon, ko! mga 20? Grabe, di ba? 20. No? Grabe. Congrats talaga, no? Ang ngayon 20, no? Pero isipin nyo na lang paano, no, sa mga susunod pang mga araw. No, nai-imagine nyo ba na pag nag-gather kayo 200 na kayo, 'di ba? Wow. No? So, this is very possible. No, kasi alam niyo kung bakit? Yung journey na nangyari sa Driven Team dito sa Pilipinas. No, kung paano inimbisan ni Coach Dayan. No, kung paano inimbisan ni Coach Dayan na sasampulang kami, no, sa isang gathering. No, ngayon, no, na-imagine nyo ba na hindi na halos, ano tawag doon, hindi mahulugang karayom sa sobrang dami. So, sa lahat ng mga picture taking, halos hindi na kami magkasya. Diba? So, makikita nyo talaga yung transformation, yung progress, no, na binibigay sa atin ni Lord, no? From day one na nabuo itong Driven Team Hong Kong, be happy and hopeful na lalaki kayo dito sa Hong Kong. No? Pero again, no, itong Driven Team Hong Kong, gawin niyo itong paraan mas lumago kayo, mas maruyo dito sa negosyo.
no? Pero the long-term vision, the long-term goal is syempre, no? Uuwi kayo sa Pilipinas, no? At dito nyo itutuloy-tuloy yung ating business. No? Temporary yung pagpupunta nyo sa Hong Kong, no? Pero gawin nyo ito, i-maximize nyo. So lahat ng learnings na pwede nyo makuha, lahat ng pagkakataon na maging part kayo ng team, no? Physically, spiritually, lahat mag-participate, talagang itodo ninyo. Dahil dito kayo mas babaon pa sa negosyong ito. No? And emphasize ko lang din yung support. No? Support group niyo talaga ito. Alam ko lahat kayo nagpunta ng Hong Kong na mag-isa lang. Hindi nyo alam kung sinong pagkakatiwalaan nyo. Hindi nyo alam kung sinong kakausapin nyo pag may problema kayo, nalulungkot kayo, nami-miss nyo yung families nyo. No? Ngayon, eto na. Nandito na po yung Driven Team Hong Kong. No? Tingnan nyo yung mga katabi nyo. Diba? Sino man mag-aakala na makikilala nyo sila, diba? Pero binigay sa inyo. So pangkapitan nyo yung bawat isa, no? Gawin yung support group, no? Sa lahat ng oras na kailangan nyo po ng support dito. Mahirap talaga maging OFW. Kasi madalas, no, kailangan nating labanan yung homesick, yung mga problema na naririnig natin o nakakarating sa atin from the Philippines. No, pero again, we have to be strong. No, we have to stand at with hope, with joy, no, kasama po ang pamilya na nabigay sa atin, no? So bilang OFW, napakarami kong challenges din na katulad ninyo, no? Hindi ko na yan iisa-isahin, siguro mas maganda yan pag face-to-face na tayo magkakausap. Pero one of that talaga is maging malayo sa family. Sa family, no? Kaya nung nagkaanak ako, alam nyo ba, talagang pinush ko to, no? Pinush ko talaga na hindi ko iinom anak ko. No? Kaya sa mga nag-decide, saludo sa inyo, sa mga may anak, no? Sobrang salute sa tapang ninyo na, of course, no, mahiwalay sa anak, sa pamilya, no? Kaya ito yung gawin yung lakas nyo ngayon. No, nagawa nyo ito because of that, of course, burning desire na i-provide sa kanila yung buhay na marangya, maganda, masaya. Pero again and again, wala pong hihigit pa, no? Sa buhay na kasama nyo sila at dito kayo sa Pilipinas, no, magkakasama. Kasi sa totoo lang, ang opportunity is kahit saan nandyan. No? Ginawa lang tulay ni Lord ngayon na nandyan kayo sa Hong Kong. But at the end of the road, no, balik pa rin tayo dito sa Pilipinas. Okay? So, lahat kayo dinala dito sa Driven Team and there's a purpose. Okay, there is a purpose, sobra. Nakikita ko, dito kayo mag-grow, dito nyo makukuha. No? At dito ni Lord yung dreams ninyo. Wag lang po talaga kayong hihinto, kapit lang kayo. No, pangkapitan nyo talaga yung pinaka-reason nyo. Bakit nyo inumpisahan itong negosyo? Di ba? Marami sa inyo, pinangutang pa to. No? Marami sa inyo talagang whatever it takes, talagang sumugal dito. Yung iba, marami sa inyo, naka-fast track na. And again, pinangutang ulit. No? Hindi to biro. No? Hindi to birong ginagawa ninyo. Nandito na kayo, seryosohin nyo to. Tuloy lang. Okay. And grabe, congratulations sa inyo. Grabe, natutuwa talaga ako na meron kayong ganitong gathering, no? And of course, thank you, Lord. And we will pray for you all. Okay? Thank you so much. God bless. God bless. Thank you po. Okay. Opo, thank you din. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Ma'am Pin. Ma'am Gina, thank you. Ayun na si Ma'am po. Ayan. Ngayon, Wait lang. ayan, wait lang natin guys. Inaayos lang yung Pina natin ngayon. So, nagugutom na po ba kayo?
Ayan. Ito ay papakilala ko, nanay ito nila, Ma'am Jenny Bell. Ayan. Jenny Bell. Jenny Bell. Ay, siya si Ma'am Jenny Bell. Ayan. Villiers. So, pinapakilala ko po ang head coach ng Viven Team Eagles, Coach Jen Tan. Ayan. Hello guys! Grabe, natutuwa ako. Alam mo, proud ako sa inyo, sa lahat kayo. Sobrang nakaka-proud kasi yung unang-una, tama naman yung sinabi ng mga coaches, no? Pero ako sobrang saludo ko sa inyo. Alam mo, dito na bago yung yung dati kasi kaya ka saludo sa OFW kasi nakakadagdag sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Dito hindi. Proud ako kasi kayo yung pinakamatapang na tao sa balat ng lupa na feeling ko, hindi kasi ako naging OFW eh. So, parang hindi ko kakayanin yung ginawa nyo. And hello, parang ang tawag dito, kaway-kaway sa mga single mom. Kahit single mom ako, no? Kahit single mom ako, hindi ko kinaya yung ganyan. Kasi iniisip ko pa lang yung parang paalis ka pa lang, anong pwedeng mangyari sa'yo. Ayun. Pero at the end of the day, isang sobrang nakaka-proud po sa inyo is yung taking the leap of faith na pumasok kayo sa negosyo, pinagkatiwalaan nyo yung coaches nyo, pinagkatiwalaan nyo ang kumpanya, pati ang ating pinagkatiwalaan nyo yung ating grand mentor, Coach Dayan Tan. Kasi alam nyo na kumbaga parang ano ba to, kapit sa patalim ba to? Kaya ka pumasok sa negosyo, no? Pero hindi yun ganon eh. Kasi nakita nyo yung resulta sa mga tao. Nakita nyo yung mga resulta sa ating grand mentor, sa mga coaches nyo, head coaches nyo, at saka kahit hindi coach. Saka kayo mismo, marami na sa inyo kumikita na dito. Guys, maraming sabi ko nga, marami man yung mga struggle or challenges sa buhay, pero pinakamatinding challenge pa rin yung sa OFW on your daily life. Tama ba ako na lumalaban kayo? 'Di ba? Ang dami yung ang gaganda ng pictures nyo, ang sasaya, mga magre-reels, mga nagti-TikTok pa diyan sumasayaw, pero alam ko behind that few seconds back to normal. Ano yung normal, 'di ba? Yung ano na naman yung mga pinagdadaanan nyo, problema nyo sa amo nyo, pagod nyo sa trabaho nyo. Guys, yan yung panghugutan nyo, kagaya nga nasabi ni Coach Jessica, uuwi ka dito, panghugutan mo yan. Huwag mong hayaan na yung next generation mo pa, kung nanay ka na, kung may apo ka na, huwag mong hayaan na sila din gumaya sa'yo. Actually, nasabi na lahat ng coaches ng magagandang advice para sa inyo. Isa lang ang gusto ko sabihin, I'm so proud of you. Lahat po kayo. Kaya kung meron kayong mga business partners pa dyan na alam nyo hindi nakarating, huwag nyong alaskahin na, hindi ka nakarating, hindi naging masaya. Huwag ka na nyo lang, encourage nyo lang kung ano yung meron dito, kung ano yung nararanasan nyo, kung ano yung support, hindi lang support, income, knowledge, alam mo nag-grow ka. Unang-unang gusto kong tanggapin mo sa sarili mo, hindi ka po alipin na sa negosyong to. Guys, sa trabaho nyo, kayo, empleyado kayo, alipin kayo ng mga amo-amo nyo. Pero guys, dito, pagkasama nyo the Viven Team, pag nandito kayo sa negosyo, pagkasama nyo kami, guys, kailangan tanggapin mo sa sarili mo. Boss ka! Diba? Business owner ka! Diba? Yan ang unang-unang mo tanggapin. Boss ako! Isang araw, kung ano yung nakikita ko, magkakaroon akong sarili kong bahay, kotse, magkakaroon ng malaking savings. Huwag mo liitan ang pangarap mo, lakihan mo pa. Matakot ka. Sabi nga nila, pag di ka natakot sa pangarap mo, masyado maliit yan para sa'yo. Diba? So, lakihan mo kasi walang imposible dito. Nandito kami mga coaches nyo. Gagabayan, tutulungan kayo. Kasama namin kayo sa hirap at ginhawa. Mag-iyakan tayo, magtawanan tayo, magpakabusog tayo. O, diba? Kaya guys, huwag niyo pabayaan sarili nyo. Ito yung struggle sa OFW eh. Sobrang pagtitiis nyo. Sobra lahat. Pagod, puyat, tipid sa pagkain. Guys,
Hindi tayo nagpapayaman para ipangkabaong alagaan yung sarili nyo Tandaan nyo Tama. uuwi pa tayo masaya dito, malakas ha. Huwag masyadong bugbugin sarili mo dyan, okay? Sige. So, proud of you. Ang galing-galing niyo po. Yun lang. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Thank you po. Ano bang next? Ayan. Ito naman. Ito, sobrang excited ako yung pakilala tong taong to. Yan. Mabibigla. Coach. Ito, isa siya sa head coach ng Driven Team Vanguards. Ayun. Doon. Driven Vanguards yan. andito. Ayan, sino to? Sinong Vanguards Sino ba dito? yan? Ayan. So, ipapakilala ko yung very supportive na head coach. Hindi nakakilala, walang barbecue. Ayan. Ito si Coach. Ayan, her place sa frontline. Saan siya na? Ask him. Ano yun? Ano ko para sa'yo? Bakit? Hirap naman pala na Naka-spotlight na. Okay na. Ayan na. Ito, Coach Mariel Curay. Hello! Yan. Driven Team Hong Kong. Wow, sobrang dami. OMG. Diba, sobrang Dami nila, nakakatawa. Ayan. Dami ring prospect sa likod. Guys, yung mga nasa likod, nakausap niyo na ba? Oo. Isa yun sa task niyo later, ha? Actually, may hidden task kayo later. Hindi, joke lang. Challenge number 1. Challenge number 1. Okay, so sa lahat ng nasa Driven Team Hong Kong, guys, ngayon pala congrats ko na kayo. Congratulations kasi binigyan nyo ng time itong event na to. Okay? Wala kami dyan. Okay, pero meron na kayong mga leaders and coaches na nandyan. Oo, sino ba yun? Ayan. Nandito nga lang tayo. Ayan, okay. Yan, okay na. Yan, okay na. So, sobrang dami na in-expect nga namin, 10 lang eh. 'Di ba? Parang naalala ko nung iniisip pa lang ni Queenie with other leaders ng Hong Kong pa, may a-attend kaya coach? Yun yung number 1 question. Sabi ko, meron yan. 'Di ba? Kailangan nyo simulan. Pag nasimulan, magsusunod-sunod na. Tama? Ngayon, 20 pa lang kayo. 'Di ba? Dapat gawin nyo to every month. Kung 20 kayo ngayon, dapat next week 25 na kayo. Ay, next month 25. Next month 30, 35, 40. Guys, yung punta nila Coach Dayan, hindi yun yung huli. Babalik kami dyan. Okay? Dapat pagkabalik namin dyan, 50 na kayo. Okay ba yun? 'Di ba? Sobrang, syempre, pagbalik namin dyan, gusto namin madami na tayo. Okay? Madami dito magkakaibang team. Madami dito. Ito, halos lahat kasi sabi na ng coaches eh. 'Di ba? Pero, sino dito, sa lahat ng nandyan, sino yung mga luma? 1 year, 2 years ago, taas kamay. 1, 2, 3, 4, yan. Medyo madami. Okay. Madami dito mga bago, pero gusto ko tawagin yung mga luma. Okay. Guys, yung mga luma na nandyan, i-congrats nyo sila. Kasi definitely iba dyan na wala, bumalik lang. Meron yung problema pinagdadaanan before. 'Di ba? Pero bakit andyan sila ngayon? Kasi nakitaan nila tong business na makakatulong sa kanila and may sumusuporta sa kanilang mga coaches. O, wag umiyak. Okay. Kumbaga, ang goal nyo din po is hindi lang paramihin yung mga bago. Yung mga luma, itap nyo po ulit. Kasi walang tao dito na walang problema, walang tao na walang challenges. May iba dyan na wala lang kasi mayroong personal na problema. Baka kailangan nyo lang kamustahin. Okay. Dito, hindi lang tayo basta team, pamilya tayo. Reach out kayo sa kanila. Coach A, hindi naman ako coach. Regular business partner lang ako, regular franchisee lang ako. No. Okay. Kailangan nyo lawakan yung network nyo. Kung kayo may struggle kayo, definitely iba meron din. Yung mga nakakausap nyo before na wala dyan sa tabi. Okay. Will, pa-co-host na lang kami para hindi kayo mahirapan. Ayan. Okay. So, definitely meron dyan, diba, nagka-problema lang. Hatakin nyo pabalik. Alam nyo kaming mga coaches dito, hindi naman kami everyday motivated eh. Hindi kami everyday nandyan. Okay, may mga araw din talaga nawawala kami. Pero bakit kami nandito? Kasi kami mismo nagtutulungan.
Pag nawala, hinahanap. 'Di ba? Lalo si Coach Dayan, 'di ba, our grand mentor, na isang araw lang na mawala kami, pukpok agad, huy, asan ka? Hindi siya pumapayag na wala kami ginagawa, hindi siya pumapayag na wala kami resulta. Dapat ganun din kayo sa isa't isa. Okay, hindi yung mag-gathering kayo, dyan na kayo mag-usap. No, after nitong event, dapat meron kayong messenger, add nyo sa Facebook lahat, add nyo lahat sa social media accounts, sa cellphone, sa WeChat. WeChat ba dyan? Okay. Sa lahat. Okay, communicate sa isa't isa. Hindi yung sa group chat lang nakikipag-chat mo. Dapat alam mo lahat ng accounts ng mga naandyan ngayon. Yung 20. Na Driven Team Hong Kong na nandyan, dapat kilala mo lahat. Kausapin mo. Hindi yung kakausapin mo na yung sa team mo, no. Sa sub-team mo, hindi. Driven Team kayo lahat. Nasa isang pamilya tayo. Okay? Yung iba dyan, gumagano na. Kukuha na ba ng cellphone? Mamaya na. Okay. Hindi ngayon. Okay. So, yun lang. Gusto ko lang i-highlight na again. Kasi nung kinausap kami ni boss last week lang, di ba? Coach Aris, ayan sila, Coach Jen, kasama namin, Coach Jerwin, Coach Jessica. Ang isa sa in-advise sa amin ni Boss Jonathan ha, di ba? Yung mga founders natin mismo sobrang humble, hindi nagsasawang magturo sa atin. So ito guys, i-impart ko sa inyo yung sinabi niya sa amin. Sabi niya, bago ka magkasakit, dapat alam mo yung gamot. Ano ibig sabihin? Pag may bumubulong na sa'yo na negative, doon pa lang alam mo na, okay, alam ko yung gamot. Kausapin ko yung coach ko. Kasi pag hindi mo yung alam yung gamot doon, lulubog ka doon. Tama? Diba na parang everyday, sobrang motivated ko, everyday gigil ka, isang araw, isang beses lang may narinig ka negative, wala na. Umalis ka na, nag-quit ka na, di ka na mahagilap. Bakit ganun? That's normal. Pero katulad ng sinabi ni Boss Joe, okay, bago pa mangyari yung sakit, dapat alam mo na yung gamot. Parang, for example, ramdam mong umiinit ka na, ano gagawin mo? Iinom ng gamot. Oo, hindi ko naririnig, pero nakita ko si ma'am, ang tangal nito. Si ma'am nasa kanan, oo, nasabi niya. Inom ng gamot, inom ng paracetamol, Biogesic, o ano man yan. Kasi alam mong papunta na, aantayin mo bang magkasakit ka, aantayin mo bang lagnatin ka bago ka uminom? Hindi. Uminom ka na agad, ganun din sa mga taong kasama nyo. Meron at meron mag-negative dyan. Most of them, yung mga malalapit sa inyo. Na since malapit sa inyo, parang mapapaniwala ko, o nga no. Siyempre matagal ko nakasama to, hindi naman siya nagsasabi ng hindi totoo or what. Iba po yung pagkakaibigan o relasyon sa labas ng business, sa loob ng business. Okay, kung may pagsasabihan ka tungkol dito sa business, sino makakaintindi sa'yo yung mga tao na sa loob? Yung mga taong gumagawa din dun. Yung mga nag-a-advise sa'yo na wala sa loob niyan, huwag mong pakinggan. Lalo na kung negative yan. Pero wala akong sinabing anuhin nyo, itsapurahin nyo ha. Kausapin nyo pa din. Acknowledge nyo, at least concern yung tao. Pero dapat alam mo na yung sarili mo, nakashield ka na yung kay Captain America. Okay. Hindi, wala, repel. Okay, alam ko na yan. Mali yan. Di yan totoo. Alam ko kung ano yung totoo. Alam ko na ito magpapabalik sa akin ng pera. Alam ko ito yung magpapauwi sa akin sa Pinas. Diba? Lahat ng nandyan, kung malalagas man kayo, mas masaya kaming malagas kayo kasi nakauwi kayo ng Pinas ha. Hindi malagas kayo kasi wala na kayo. Wala na kayo at all. Tama. Diba? Kung malalagas man kayo, please umuwi na kayo dito kasi nagkakaresulta na kayo. Pero right now guys, kaya nyo tong gawin kahit nasa Hong Kong kayo. Kasi right now, meron na kayong coaches dyan, may mga leaders na kayo nagagabay sa inyo. Personally. Okay, hindi lang tayo online. Kaya, kudos sa mga leaders dyan. Okay, wala kasi akong listahan. Okay. Alam ko, halo-halo, di ba, Coach Jen, meron from GD, may from Lions, may from VG and all. Parang halos lahat ng teams may representative eh. Diba? Kung ikaw gusto mong makatulong sa kapwa mo Hong Kong Driven Team business partners, reach out ka po sa mga leaders dyan. Okay, reach out ka kay Coach Queenie Padilla. Okay, kasi sila naghahanap sila ng mga tao mas makakatulong pa kasi dumadami na kayo. Sobrang dami nyo na. Dati nang unang punta nila coach sa Hong Kong, parang 5-10 lang yun eh. Diba? Sobrang konti, pero ngayon sobrang dami na. Okay, guys, tulungan lang. Hindi kaya mag-isa. Lagi nang sinasabi yan. Kahit yung mga leaders nyo dyan, kailangan din ng tulong. Reach out kayo sa kanila. Okay?
So, good job sa mga nag-organize ng event. Okay, and sa aking inaalagaan Coach Queenie Padilla, I'm so proud of you. Okay. Thank you, Coach! Oo, Yes, and sana grabe. lumaki pa. Alam ko yung iba dito, gutom na. Okay. So, kainan na Coach, ba gutom after na. nito, Coach Queenie? Oo, nakamit ka. Oo, kanina pa yata sila. Alas 12. Yes, 11:30 Coach! Kainan na nag-umpisa ba? yung Okay. Oo. Coach Jen, pwede ba Kumakain na yung ikaw mga nasa likod. mag-prayer? Siyempre, si Coach Jen, maano to sa malakas to kay Lord. Malakas kay Lord. Lakas kay Lord. Ayan. Teka lang. Um, Meron lang akong gustong i-share about doon sa Parable of Talents. Guys, yung sino nakakalam ng Parable of Talents? Gusto niyo ng kwento? Wala ko talent ko, Bago hindi ko alam yan. mag-prayer, ginutom pa. Okay. Si God, merong master na nagbigay ng talents sa servants niya. Binigyan niya ng tigli-5 talents. Yung isa, pinag-invest. 2 pa nag-invest. Yung pangatlo, tinago niya. Shorten ko na lang tinago niya yung talents niya kasi sabi niya yung master niya masyado daw malupit, mapagbilang, ganyan-ganyan. Ano nangyari? Nung bumalik yung master from the long trip, natuwa siya dun sa unang binigyan niya ng talent kasi yung 5 naging 10. Yung pangalawa, ganun din. Yung pangatlo na nag-talent, ano sabi niya? Dahil sa ganyan ang ginawa mo, sana pinag-invest mo na lang yung binigay ko sa'yo. Kasi sana dumami pa. Pero dahil tinago mo, yung 5 talent sa'yo, ibibigay ko dun sa unang binigyan ko. Ayun lang. Anong ibig sabihin? Ano yung moral nung parable na yon? Guys, meron tayong nakuha kay God na blessing. Anong gagawin natin sa blessing na yon is para paramihin natin siya. Yes. Yung franchise na nakuha natin dito with 17,888, tapos nag-fast track ka, yun yung pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buhay. Tapos, kasi ang ginawa mo dun sa blessing niya, pinarami mo. 'Di ba pag mas marami, guys, sa OFW, empty ka na eh. Yung sahod mo kada buwan, 99%. Sabi ko nga, 99%. 'Di ba? Pinadadala mo. Ano titira sa'yo, bariya. Tapos ikaw yung nagka-cup noodles, ikaw yung ano. So guys, ano yung dapat na gawin natin sa blessing? Paramihin natin siya. Kasi pag mas marami ka, pag umaapaw ka sa biyaya, ano nangyayari sa'yo? 'Di ba mas nakakapagbigay ka, mas happy ka kasi hindi ka kulang. Yes. Pero kapag kulang ka, tapos namigay ka, hindi ba sumbatero at sumbatera tayo? Kasi sasabihin natin sa mga kamag-anak, hindi niya alam anong pinagdaanan ko para bigyan sa inyo, bla 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 bla. Actually, yung blessing na yon na pinamigay mo, akala mo nakakatulong ka, pero curse. Kasi kini-curse mo na yung tao kasi hindi ka happy sinumbatan mo ni. Kaya wala ka ng blessing. So yun yung parang nangyari dun sa pangatlong servant na tinago niya yung talent niya. Guys, itong fast track na to, itong vehicle na binigay ni God sa atin, tandaan mo bakit tayo nandito. Kasi meron tayong pinagdasal. Nakita mo yung coach mo, nakita mo yung ads, napunta ka sa tamang business, account manager mo, account sponsor mo. Ito yung sinasabi natin na kaming mga coaches nyo, guide lang kami. Pero at the end of the day, Google Map lang kami. Sa mga marunong mag-drive dyan, ang Google Map, kukunin mo yung direksyon, galing ka saan, papunta ka saan. Pero pag hindi mo clinic yung drive now, hindi ka aandar. Yan ang negosyo natin. I-click mo yung drive now. Ano yung i-click mo? Yung coach mo, yung sponsor mo, yung mga taong gumagabay sa business partner mo, yan ang panghugutan mo. Nada-down ka, yan ang panghugutan mo. Tama yung sabi ni Coach Mariel. Mag-ano kayo, pangkapitan yung isa't isa. Tapos drive now. So, pray tayo and sana ano nyo sa puso nyo yung lesson na yon ng Parable of the Talents. Lagi mong iisipin, kung walang-wala ka na, lalo pa palang mawawalan ka. Kasi sinayang mo yung blessing sa'yo. Kaya ang focus mo ngayon, yung merong binigay sa'yo, paramihin mo pa.
Yes. Marunong ka, dito ilalabas mo yung potential mo. Dati hindi mo ginagawa. Kami naman Coach Marian, di naman dati nagsasalita yan. Tahimik nga. lang yun sa Zoom. Naka-off cam. Pero, naka-off cam pa, di ba? Coach Aris, hindi mo rin naman mapagsasalita yan before. Kahit naman ako, mayain ako sa totoong buhay. Yes. Wala ka maniniwala sa inyo, pero dito lang, dito Talaga lang ba? kami Char. talaga. No. Dito, kasi yung galing mo, Nahasa. yung skills mo, nahasa, hindi lang yun, na-appreciate ka ng mga tao. Nare-recognize ka Tama. mismo ng kumpanya. So, i-achieve mo rin sa sarili mo na, alam mo yung simula bata ka, lahat bawal. Hanggang sa nagtrabaho ka, may rules pa din. Hindi mo ma-express sarili mo. Magaling ka palang kumanta, ikaw lang nakakaalam. Magaling ka pala sumayaw. Magaling ka pala mag-motivate. Magaling ka pala sa negosyo. Matalino ka pala sa ganito. Yun, Hindi mo no? siya na-explore, hindi mo siya na ilalabas kasi walang nag-i-encourage sa iyo, walang nagmo-motivate hanggang sa hindi ka naman dapat OFW kasi magaling kang magluto, dapat pala chef ka pero nandyan ka, 'di ba? So guys, dito ito na 'yun. This is it. Lagi mo sabihin sa sarili mo, ito na 'yun. Ito na yung ako, bagong ako, ma-express ko sarili ko. Na-appreciate ako ng mga kasamahan ko, nakakatulong ako sa kapwa ko. So, pag-pray pa natin yan na kung hindi mo pa alam ang potential mo ngayon, magpa-push ka pa. Ang Tama. mga coaches nyo, ba't yan makukulit? Bakit kayo pinagsasabihan? Kasi wag tayong wag tayong sensitive sa bagay na yon. O nana, tawag nila, 'di ba? Nana. Mapagsabihan ka lang, tatampo ka, di ka nagpaparamdam. Isipin mo, ito bang pagsabihan ka ng coach mo, kumpara mo sa pinagsabihan ka ng magulang mo, kumpara mo sa pinagsabihan ka ng amo mo, ano yung mas nakakabuti sa'yo? 'Di ba? Kasi ang coach mo, ang mga coaches dito, coaches nyo, head coaches nyo, sponsors nyo, team leaders nyo, wala yung ibang intensyon kung hindi concern Correct. sa'yo. Yes. So, hindi yan magpapasabi sa'yo just because sabi may criticize ka lang. Gusto niya mag-next level ka. Yes. So, tanggapin mo sa sarili mo na wala kang choice kung hindi paangat ka lang. Kaya prepare mo na Tama. sarili mo ngayon. Kasi Yun, no? iaangat namin kayong lahat. Okay? So, yung pag-angat na yan, guys, tanggapin mo na. So, wag mo lang tingnan yung mga coaches mo, ay sila lang maganda, sila lang ang matalino. Hindi, ikaw din. Gayahin mo siya. Paturo ka sa kanya. 'Di ba? Kasi yun po yung magiging ano mo talaga. Yun yung ikaw. Ilalabas namin yan. So, hasa, push. Ayan, kung kinukulit ka, coach, pagod na ako, ito yung pagod na ibangon mo kasi bukas may progress ka. Sa susunod na linggo, iba na buhay mo. Mas maganda na. Okay? Tama. So, pray tayo. Lord, thank you for this day that you have given us. For this fellowship of Driven Team in Hong Kong, bless them always and their families. Lord, provide them with wisdom. And Lord, the provision that they may need for whatever sacrifice, alam ko papalitan niyo po lahat. Dahil sinabi mo po yun that you will restore and nothing is impossible with you. So pinanghahawakan po namin yung pangako nyo na kami po ay blessed and kami po ay mga anak nyo na handpicked or you fearfully made in our mother's womb. So Lord, use our resources na meron kami, ang mga talents na binigay niyo sa amin, ang skills na binigay niyo sa amin para po mapalawak pa namin ang pagtulong sa kapwa namin. Lord, alisin niyo po sa amin yung pag-iisip na mapangsarili, no? Because we believe all things work together for good. Kahit po meron kami mga sakripisyo, kahit po meron kaming mga struggles, challenges, Lord, naniniwala kami that you will always get us through. Total, marami na po kami na pagdaanan. So Lord, we hold on to your promise na
Sabi mo may plan ka sa amin. Plan to prosper us, not to harm us, to give us hope and future. Pinanghahawakan namin yung hope and future na ito hindi lang para sa amin, kundi para sa mga mahal namin sa buhay. Keep us all safe, safe from harm, safe from people with bad intentions, and safe from harmful illnesses and diseases. We ask you this prayer, O Lord, and bless this gathering for us, the food that we are about to receive. In Jesus' name, amen. Amen. Grabe. Pati ako Enjoy! nag guys! Grabe. pati Uy, ako nagutom. picture wait tayo, lang. picture. Oo, Kaya pala naalala ako. picture, Okay. picture. Picture muna. Picture muna. Nakalimutan naman tayo eh. Si Ma'am Mercy. Ma'am Mercy, open cam na. Oo, Coach Mercy, open cam. Gusto mo masama sa picture. Kasya ba Narin niya ako lahat? Ano ko? Wait lang po, wait lang po. Pa-screenshot na lang po. Okay, screenshot na lang. Ayan, pwede na. Yan. Sino? Ako na. Wait lang. Ako si Coach Mercy, umalis pa. Yan. 3, Yan na. 2, 1, smile. Ayun yung Ay, poster. kaway Isa guys, pa. kaway guys, kaway. 3, Wow, 2, ikit sila. 1. Naku, may humahabol pa si Coach Noli. Oo. 3, 2, 1, smile. Walang pala. Masayang masaya. Masaya. Masayang masaya. Gutom na. Ang dami na neto ah. Yan. Ayan. Okay. Thank you po. Thank you, coaches. Thank you. Picture Ay, tayo, picture po na. Tayo. Thank you po. Thank you po. Thank you, coaches. Enjoy guys. Coach Queenie and everyone. Picture Thank you taking po sa kami. Picture taking. Thank you po. Sino mag-ano?